Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esgueran. Welcome po sa ating Facts First episode ngayong araw, February 28, 2025. We are recording this episode ngayong umaga po, pero by the time na pinapanood nyo na po ito, as we stream it, gabi na po. Okay? Pag-uusapan po natin ngayong araw, ito pong kalendaryo, yung proposed calendar na inilabas po ni Senate President Jesus Escudero patungkol po rito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na marami na po yung nag-iintay at nag-aabang. Pangalawa po, recently yung lumabas po na survey galing po sa WR Numero patungkol po rin sa sentimiento ng mga Pilipino patungkol po dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte at kung dapat ba siyang makonvict o ma-acquit diyan po sa Senado. Makakausap po natin ngayong araw ay isa po sa mga miyembro ng House Prosecution Team. Kasi po sa impeachment trial na gaganapin sa Senado, ang prosecutors po ay yung mga miyembro ng House of Representatives. I'd like to welcome again to our program si Manila Representative Joel Chua. Magandang araw, Kong, and thank you for joining us again dito po sa Facts First. Hi Christian, magandang umaga. At syempre, magandang umaga rin sa lahat ng iyong mga taga-subaybay. Okay. Pag-usapan natin muna kung yung kumusta ba yung preparation ninyo kasi wala pa naman yung official campaign, no? March 28 pa. Pero kumusta ba yung pagbabalanse ng preparation for the impeachment trial and the campaign dyan po sa Manila? Well, tuloy-tuloy lang yung preparation natin. From time to time, nagmi-meeting ang mga House Prosecution Panel. At yung atin namang kampanya, tuloy-tuloy rin lang. At ito naman, syempre, it's just a matter of binabalanse mo lang yung iyong oras. Okay. Una, puntahan po natin itong kalendaryo na inilabas ni Senate President Jesus Escudero kung saan ko ito yung masusunod, July 30 pa yung simula po ng actual trial. What do you think of this? Well, ulitin ko, no, with all due respect, syempre, sa ating Senate President, kasi babalik na naman tayo dun sa letra na nakalagay sa ating saligang batas na sinasabi dito ay forthwith. Ibig sabihin, kailangan agaran na, immediately na, 'di ba? Kaya siyempre sa atin, kasi alam po ninyo ang isang dahilan o mga dahilan namin, no, kung bakit gusto namin na agaran na, kasi habang tumatagal ang impeachment trial, may possibility na matamper yung mga ebidensya. At saka siyempre, yung mga witnesses namin, siyempre hindi mo maaalis na matatakot na, 'di ba? Kaya nga siyempre gusto namin na habang nandiyan pa, habang mainit pa 'to, maipresenta na sila dahil siyempre maaaring ito'y makaapekto sa course ng trial. Okay, pero in the meantime, dahil ito po yung tentative calendar ng Senado, ano yung mga ginagawa ninyo to make sure na hindi matatamper yung evidence na meron kayo o kukunin pa at yung mga testigo na iaharap ninyo ay hindi siguro makukumbinsing umatras o baka naman matakot? Siyempre lahat naman ng paghahanda ginagawa natin, lahat ng pag-iingat. But siyempre at the end of the day, hindi mo masasabi yan, eh. Siyempre sa trial talagang gano'n, eh, 'di ba? Kaya nga kami sa aming parte, hangga't maaari gusto namin na sana ito'y masimulan na. Dahil Christian, ang issue dito hindi basta-basta. Ang issue dito is accountability, 'di ba? Na sa tingin ko dapat ay hindi pinag-aantay ng ating mga mahal na senador. On top of that, eh, mismo ang ating saligang batas ang nag-uutos. Alam po ninyo ang ating saligang batas ay hindi po ito ordinaryo dahil ang ating saligang batas, ang author niyan ay ang taong bayan, ang Filipino people, 'di ba? So, mismong Filipino people, ang taong bayan mismo ang nagsasabi na dapat agaran. Pero so far, you have witnesses secured and pieces of evidence secured as well. Tama po ba? Tama po kayo. Okay. As we speak, wala pa namang umaatras, wala pang natatamper na ebidensya sa pagkakaalam ninyo. So far, wala pa naman. Siyempre lahat ng pag-iingat, lahat ng paghahanda, lahat ng se-secure, lahat 'yan iginagawa natin, 'di ba? Pero siyempre hangga't tumatakbo ang panahon,
Hindi mo alam kung ano mga pupuwedeng o posibilidad na mangyari. So, kaya nga kami, as much as possible, gusto namin masimulan na 'to. Oo nga eh. Less than 4 months kung susundin yung kalendaryo ni Senate President Jesus Cordero kasi yung resumption ng session sa June 2 pa. Tapos ang plano nila, itatawid ito sa next Congress, yung 20th Congress. In the meantime, meron pong final na petisyon itong si Vice President Sara Duterte sa Supreme Court para ipahinto yung impeachment trial. Ano pong basa nyo rito? Dapat bang makialam o magdesisyon ng Supreme Court dito sa bagay na ito? Well, yun nga ang pinagtataka namin dahil nung una yung mga pronouncement niya na sinasabi niya handa siya na harapin na 'to. Sinasabi pa nga niya dati, "Ang tagal naman, isampa na ninyo." Tapos ngayon naisampa na, biglang magpa-file sa Supreme Court ng petition para ipahinto naman. So, kasi sa akin, Christian, kung wala ka naman talagang tinatago, bakit ka magfa-file ng mga legal maneuverings kagaya na itong petition na 'to, 'di ba? Mm. So, sa akin naman kung totoo kasi ito na yung venue, ito na yung tamang, proper venue para ma-ventilate niya yung kanyang, depensa at mapatunayan na talagang wala siyang kasalanan kagaya ng kanyang sinasabi. So, bakit pa niya ito ba't pa sila magfa-file ng mga ganitong klaseng mga legal maneuverings? Ano tingin niyo rin sa mga basehan na binanggit nila? Kasi ang kine-claim nila, 'di ba meron tayong rule na hindi ka pwedeng mag-file ng isang more than one impeachment case within the span of 1 year. Isa yun sa mga binabanggit niyang grounds, no? Kine-question niya yung proseso diyan sa House of Representatives. Bilang co-equal body itong House of Representatives tsaka yung Senado ng judiciary, pwede ba manghimasok dito sa bagay na ito at i-grant yung hinihiling ng Vice President? Well, as a rule 'no, this is a political action. Kaya as a rule, hindi dapat makikialam ang ating, Supreme Court unless siyempre may mga instances na pinapayagan yung judicial review. Ito'y 'pag Mm. merong grave abuse of discretion or merong mga procedure sa ating saligang batas na hindi nasunod. But, alam po ninyo pinipilit nila na merong grave abuse of discretion nga dito, na merong nga mga procedure na hindi nasunod. Kagaya nga po ng sinasabi po ninyo na yung 1 year bar, 'no? Mm. Alam ninyo, unang-una maliwanag sa ating saligang batas. Kasi ginamit po dito yung word initiated, 'di ba? Para Mm. pumasok ka sa 1 year bar, kailangan, merong, impeachment complaint na initiate within a period of 1 year at dapat itong period na 'to isang beses lang sa same, government or impeachable officer. Mm. Pero doon din sa ating saligang batas, in fact ito'y pinatibay ng kaso sa Francisco versus sa House of Representatives, sinasabi yung word na initiated dapat number one, kaakibat nito yung filing ng impeachment complaint at number two, kailangan ito ay na-refer sa proper committee, which is yung Committee on Justice. Which in this case, hindi naman nangyari dahil dun sa unang tatlong impeachment complaint, na-file lamang pero hindi ito na-refer. Mm. Kaya Okay. hindi kompleto yung elemento ng initiated na sinasabi po nila. Okay, yung kine-claim nila na yung base sa rules ninyo mismo diyan sa kapulungan, hindi nasunod yung number of days within which dapat i-transmit from the first office kung saan i-file yung impeachment complaint doon sa opisina ng House Speaker and so on and so forth. Hindi po totoo yun. Yun ay walang katotohanan. Dahil kung titignan po ninyo, yung aming, kasi ang nakalagay doon sa aming rules, 'di ba? Ang sinasabi doon, 10 session days. Mm. 10 session days. At nung final po nila ito, kung di po ako nagkakamali, 27 session day at nung ito po ay nai-transmit ay nasa 36 session day sa Office of the Speaker. Mm. Kaya wala pong katotohanan dahil pasok Pasok. doon sa 10 session day period
na sinasabi. Kaya nga hindi nga po namin malaman, eh, kung ano ito ay maliwanag lamang na talagang, dilatory tactics, legal maneuvering, or whatsoever. Okay. In the meantime, ito si Senate President Jesus Escudero, paulit-ulit niyang binabanggit ito. Ibinabalik yung tanong naman sa inyo, sa mga kongresista. Kasi sagot niya ito doon sa mga sinasabi sa kanya. Sabi ng Constitution, forthwith eh. Pero bakit ang tagal-tagal magsimula ng trial dyan sa Senado? Ang kiniklaim niya, bakit daw 2 buwan nandyan sa sa House of Representatives yung mga impeachment complaints, hindi raw kayo kumilos, tapos nung last day, at saka ninyo tinatransmit. Tapos sila raw yung mamadiliin. Anong tugon niyo po ron? Well, with all again 'no, with all due respect sa ating, Senate President. Alam mo, Christian, magkaiba ang, papel ng House sa Senado. Kasi sa House, ang trabaho namin ay, mag-establish, 'di ba? Kumbaga sa korte, nasa ano ka, piskalya, eh. Ang House 'yan ng parang piskalya. Ang Mm. kailangan mo establish ng kaso. Hindi ka naman po puwedeng magsampa sa korte ng isang kaso na eventually alam mo madi-dismiss din lang, tama ba? Now, Mm. eto kasing unang tatlong, impeachment complaint na i-file, unang-una wala naman po kaming kinalaman diyan, may mga ilang miyembro lamang na nag-file niyan. Yung first impeachment complaint, kung hindi po ako nagkakamali, it contains, I think 23 articles of impeachment. 23 or 27, something Parang like that. 27 ang tanda ko eh. Tapos yung pangalawa, isa Parang lang. 27, okay. Now, nakita namin ito masyadong matagal, masyadong mahaba. In fact, 'pag itong isinalang namin sa Committee on Justice, tapos na ang, 19th Congress, hindi pa rin kami tapos na i-hear ito sa Committee on Justice. So 'pag nangyari 'yun, dito na papasok yung 1-year ban, Mm. 'di ba? So bakit Okay. ka naman magfa-file ng isang, impeachment complaint na sa tingin mo, papasok dun sa 1-year ban? So, yung Okay. pangalawa at yung pangatlo naman, sobrang iksi. Kaya nga ang alinlangan nung mga kongresista na 'pag eto naman, baka mamaya hindi rin masyadong matter. Kaya alam mo siyempre kailangan we have to come up with an impeachment complaint na katanggap-tanggap sa lahat. Hindi lang ito 24 kongresista ang pinag-uusapan natin dito, mahigit 300 na kongresista na dapat magsang-ayon sa lahat. So, hindi naman yung gano'n kabilis. Kaya nga po eto nga po ang, napagdesisyonan po namin, eto na po yung fourth impeachment complaint at eto ang laman nito ay 7 lamang. 7 Mm. articles na sa tingin namin ay solid at, back talaga ng matitibay na ebidensya. Okay. In the meantime, hindi pa natin alam yung magiging final shape and form ng impeachment rules diyan sa Senado dahil hindi pa nila inaaprubahan yan, no? Pag-usapan natin yung quantum of proof. Anong klaseng quantum of proof yung pinaghahandaan ninyo bilang mga prosecutors? Yung Alam bigat mo ng hindi naman ebidensya. ito kasi hindi naman kasi wala naman kasing nakalagay sa rules kung ano talaga ang quantum of proof na kailangan dito. Unlike kasi sa criminal court, kailangan diyan, proof beyond reasonable doubt, 'di ba? Mm. O hindi Mm. ang kailangan ng preponderance of evidence. Wala actually wala dahil, this is a political action, 'di ba? So ang kailangan lang namin dito sa tingin ko ay mapakita lamang na talaga namang, may mga may mga bagay na nalabag ang ating, Vice Presidente. Kasi Christian, ang impeachment complaint, ang tina-try dito ay yung conduct ng impeachable official. Ito bang ginawa niya ay katanggap-tanggap bilang, yung offense na ginawa niya katanggap-tanggap, bilang isang impeachable officer. Kaya kung titignan mo, yung mga posisyon na binibigay dito ay matataas. Presidente, Vice President, mga justices ng Supreme Court, Constitutional Commission at saka Commissions. Ombudsman. Kasi Mm. itong mga impeachable officers na ito, mataas ang hinihingi ng batas sa kanila na dapat na kanilang ina-uphold. In fact, sabi nga ni Justice Isagani Cruz 'no, kung babasahin mo yung kanyang libro, ang sabi niya, itong impeachment, it is a method.
It is a method in national inquest into the conduct of public men. Ibig Mm. sabihin, ang tinitignan dito o ang sinusuri dito ay yung conduct o yung pag-uugali ng taong nasa gobyerno. Yung mga taong nasa gobyerno na matataas ang posisyon. Kasi ang Mm. hinihingi ng batas natin dito sa kanila ay kailangan hindi lang basta ordinaryong pag-uugali na dapat nilang i-uphold. Dapat ito mataas pa. Kaya Mm. nga titignan mo yung mga Supreme Court justices bago ka maano, ang isa sa mga kailangan you must be of competent kailangan Yung probity beyond nila. reproach, 'di ba? Mm. Yung mga yung ano nila, capability nila talagang kailangan, yung integrity nila kailangan sobrang taas. Mm. Okay. Tsaka siguro sa madaling salita, ang tanong diyan, sa mga aligasyon at pinagagawa ba nitong Vice Presidente, dapat ba siyang manatili sa pwesto? Yun ang basic na dapat siguro sinasagot eh. Yun ang ano diyan, punto diyan. Let's talk about yung difficulty of dealing with senator judges po. Pagpasok mismo ng impeachment trial, hindi lahat yan abogado at meron panibagong uncertainty. Kasi hindi natin alam kung sino yung panibagong dosing senador na mananalo at kung ano yung magiging tindig nila. How are you looking at these uncertainties? Marami siyang mga factors involved, no? In terms of proving that the vice president doesn't deserve to stay in office. Well, kasi ang hinihingi sa kanila doon sa ating rules rules ng Senado, no, kailangan yung political neutrality dapat lagi nandiyan diyan. Although syempre alam naman natin kung minsan imposible 'yon 'di ba? Given the political situation in our country. But one good thing about this Christian is ano to live Ipakikita to sa taong bayan. Milyon-milyon ang manonood dito at tingin ko kung maipe-present namin ng maayos ito sa taong bayan, medyo in such a way na medyo obvious o kitang-kita talaga, medyo mahihirapan kung sila ay basta-basta na lang magdedesisyon na i-acquit yung ating Vice Presidente. Kasi ibang mga senador at saka ibang mga tumatakbo, openly alam na naman yung kanilang posisyon diyan eh. 'Di ba yung iba? Hindi namin i-convict yung vice president. Yung mga kaalyado nila doon sa team ng PDP, obvious na 'yon eh. Pero dito binabanggit niyo basically importante yung role ng publiko dito sa impeachment trial na gagawin. Tama po, ano? Tama po, malaking bagay po kasi 'yan. In fact, malaking bagay din yung role ng media dito. Opo. Tsaka especially in social media kasi yung pinakahuling impeachment trial na nakita natin 2012, hindi pa ganun katindi yung chatter sa social media. I can only imagine gaano kabigat siya ngayon. Yung ganyan, how are you preparing for that? Na, ano yan, di ba? Meron kayong trial sa mismong floor ng Senate, sa session hall. Tapos you also have to deal sa Court of Public Opinion. Paano niyo hinahandle yung comms part niyan? Well, siyempre medyo challenging 'yan, 'di ba? Dahil sa parte ngayon, unang-una yung ang isang number one challenge diyan is papaano mo mai-co-convey sa mga ordinaryong Pilipino. Kasi alam naman natin yung mga legal terminologies medyo mabibigat eh. So kailangan you have to simplify it. You have to use full language in such a way na maiintindihan kahit ng mga ordinaryong kababayan natin. Okay. In the meantime, speaking of public opinion, meron lumabas na survey recently, yung WR numero, kung saan, papakita ko na lang. Lumalabas na 47% ng mga Pinoy na kanilang survey ay hindi raw pabor dun sa desisyon ninyo, House of Representatives, na impeach si Vice President Sara Duterte. Pero, 43% din ng mga respondents ang nagsabi, hindi sila sigurado kung dapat bang i-convict o i-acquit yung Vice President. Ano pong basa nyo rito sa mga resultang ito? Alam mo, Christian, bago lumabas yan, meron lumabas na rin dati na survey na 73% ng mga kababayan natin ang pabor sa impeachment. Kaya nga, kung titingnan natin yung mga survey, ano yan tingin ko depende
'pag tumatagal siyempre medyo nakakalimutan ng mga kababayan natin yung totoong issue dito, which is accountability. Hindi naman po puwede itong impeachment complaint, sa totoo lang, ito'y ginagawa natin dito, kailangan malaman ng kababayan natin at mai-remind sila na itong pinag-uusapan dito ay pera ng taong bayan. Hindi Mm. hindi ko 'to pera, hindi 'to pera ng ating Vice Presidente. Ito ay kung papaano hinawakan ang pera ng taong bayan. Kaya nga dapat dito may accountability. Now, having said that, Christian, 'no, ako naniniwala na once ito'y nasimulan at naipresenta namin ng, maayos at lalong-lalo na naunawaan ng ating mga kababayan, tingin ko magbabago ang, resulta nito. Actually, nung gines ko po yung president and CEO nung WR Numero, yung survey firm na nag-survey nung isang araw, tinanong ko po siya, sabi ko, bakit ganon? Parang they don't add up. 47% ng mga Pinoy sinasabi hindi sila pabor doon sa ginawa ng House to impeach the VP, pero 43% naman hindi sure kung dapat ba siya i-convict o i-acquit. Ang sagot, doon daw sa pangalawang tanong, kung dapat yung conviction or acquittal sa Senado, doon daw kasi inilatag nila yung isa-isa yung allegation, yung articles of impeachment. Tapos ang tanong ko, nilatag nyo ba yung articles of impeachment na yun? Nung tinanong nyo yung unang tanong, kung pabor ba sila rin sa decision ng House, hindi raw. So sabi ko, bakit hindi nyo nilatag doon? Kasi ang suspicion ko dyan, as I always ask sa mga surveys na ganyan, naunawaan ba ng mga tao yung tinanong nyo? Malinaw ba sa kanila kung ano yung impeachment at kung ano yung allegation? So meron palang disparity. Hindi tinanong, hindi nilatag yung articles of impeachment doon sa unang tanong. So that probably explains kung bakit medyo magkaiba. Ayan, kasi ako mararamdaman ko naman sa ikot ko, maraming nagsasabi sa akin na inaantay na nila yung impeachment complaint. In fact, kanina sinasabi mo rin, alam mo bago namin i-file ang impeachment complaint, ang tao tanong ng tanong, "O ano na nangyari? Ano na nangyari sa investigasyon ninyo? Wala rin pala. Kailan ninyo ifa-file yung impeachment?" Tapos ngayon na i-file na yung impeachment, ito naman ang tanong, ito naman ang sasabihin. So makikita natin may mga yan, tama ka. Depende siguro yan kung paano inilatag yung survey. Kung naunawaan ba 'to ng mga kababayan natin o hindi. Kaya importante rin yung mga ganitong discussion po, no? Whether yung mga nanonood ay for or against the impeachment, yung proseso mismo maunawaan. Kaya over the past several episodes, sinisikap din natin ipaliwanag yung proseso mismo ng impeachment. Tanong ko pala kung have you enlisted the help of private prosecutors? Kasi hindi simple itong paparating na trial eh. Well, definitely. In fact, bago pa magsimula 'to, marami ng mga nagvo-volunteer na mga abogado, na mga private, lawyers 'no. Meron na kaming mga kasama, pero as of now, sorry Christian, hindi pa muna namin pupuwedeng i-divulge until such time na maging final ang lahat. Oo. Tsaka kailangan niya, no, 'di ba, formally mag-enter ng appearance kung sakasakali, no? Tama Yes, po ba? opo, Okay. tama Tsaka po hindi pa kayo. natin alam kasi kung ano yung magiging rules ng impeachment sa Senate ngayon dahil kunwari, kung pwede bang mag-cross-examine yung mga private prosecutors. Hindi pa natin alam lahat yun eh. Inaantay pa rin namin yung rules. Ito nga pala tanong ko, Kong, no? Kasi yung hearing ninyo dyan sa Committee on Good Government, po sa mga viewers natin, baka nakalimutan ninyo, si Congressman Joel Chua, hindi lang siya miyembro ng House Prosecution Team sa paparating na impeachment trial. Siya rin yung namuno. Siya yung pinuno ng House Committee on Good Government na nag-imbestiga dun sa iba't ibang mga issues laban dito kay Vice President Sara Duterte. At marami rin sa mga lumabas, di ba, yung gagamitin yung ebidensya. Tama po ba? Tama po kayo. Ito'y sa Article 2 at saka sa Article 3 na aming inilatag. Okay. Kasi minsan nadidinig ko sa mga kababayan natin online, ano pa bang bago ilalabas diyan sa impeachment trial kasi napanood na namin yung hearing ng Committee on Good Government sa House. So kumbaga to some, medyo baka naman predictable na yung pagtingin nila doon sa mga ilalatag ninyo. Ganun po ba 'yan o marami pa ring mga mas malalalim na ebidensya makikita? Well, dito siyempre mas in-depth na, 'di ba? Mas detalyado, ah, at may mga additional pa. Like for example, yung Article 1, 'di ba? Kung siya ba ay accountable dun sa kanyang ginawa, dun sa mga pagbabanta na ginawa niya
na nasaksihan naman ng taong bayan. So Yung marami kumontak, pa itong yung kumontak na raw siya ng papatay sa assassin. Pangulong, sa pinsan tsaka sa First Lady. At pumayag na raw yung Tama. kinontak niya. At wala raw. No Yes. joke, no joke. Okay. At yun Ito naman pa, ay recorded. Apo. Ito nga pala, Congressman, kasi nung humarap diyan sa House si Vice President Sara Duterte on a couple of occasions, yung sa budget at saka diyan sa inyo, nakita natin yung pagre-raise siya ng mga technicalities, di ba? Dun sa Appropriations Committee, kinwestiyon pa yung rules ng mismong Appro Committee. Tapos yung sa inyo, di ba, ayaw mag-oath. Tama po ba? Tama po. Okay. How are you preparing for the same demeanor of the Vice President's team that we might see pagpalo nitong impeachment trial? Ito po yung isa kong tatanungin, very specific. Kasi issue rito yung pagtawid eh. 'Di ba? Pwede i-question yun eh. Pwede bang tumawid from the 19th Congress to the 20th Congress yung impeachment trial using a new set of senators? How are you preparing for that possibility na i-raise niya yung issue na yan? Well, alam mo, ang maganda kasi dito, naglabas ng sulat si Senator Chis Escudero preparing yung magiging ground rules, no? Na ina-anticipate din nila na ito ay hindi matatapos na 19 Congress at ito ay maaring tumawid. So ibig sabihin lamang nito sa amin pong paniniwala na ito ay isang admission na ito ay valid, 'di ba? No, in any event, ako kasi naniniwala na ang Senado is a continuing body. 'Di ba? Unlike yung Kongreso, kami kasi pagdating ng 19th Congress, sarado na. Kaya nga yun nga 3 years, 3 iniiwasan years. natin dahil doon tatama yung 1-year bar rule. Pero ang Senado kasi, kakaiba. May nare-retain dyan na 12 at tuloy-tuloy ang kanilang proseso. Kaya nga kami naniniwala na ang Senate ay continuing body. Now, with this letter from the Senate President himself, so medyo nagpapatibay lamang ng aming paniniwala na ito ay magtutuloy-tuloy. Ang isa pa uncertainty rito, Congressman, si Chis Escudero, hindi naman sigurado na sa next Congress, siya pa rin yung Senate President. Or pwede nga siyang mapalitan pag-resume sa June 2, di ba? Marami uncertainties eh. Well, totoo yan. Pero kung meron na kasing rules, ang importante kasi dito lumabas na yung rules ng Senate. Dahil nakalagay naman sa ating saligang batas na yung Congress, so meaning pag sinasabi mong Congress, both houses yan, yung Yes, lower so. at saka yung upper, no? We can formulate our own rules dito po pertaining to the impeachment. So binibigyan kami ng leeway ng ating saligang batas na sundin yung rules na aming gagawin. Kaya ako tinatanong ito kasi nga nothing can stop the Vice President from nitpicking yung bawat issue sa pwede niya makita. At isa pa po dyan, di ba, Congressman, paano kung yung mga new batch of senators na mananalo dito sa May 12, 2025 elections, yung panibagong 12, pag sila na nag-assume, i-question naman yung rules na naaprubahan na. Di ba? Lahat yan pwede. Pati erase yung issue na, teka, pwede ba nating ituloy itong impeachment trial na ito na sinimulan ninyo? Panibagong kongreso na ito. Di ba pwedeng erase lahat yan eh? At pwedeng magulo yung proseso. Well, tama yan. Lahat naman yan. In fact, ngayon nga, nagsimula na eh. Dahil for the first time, nakakailang impeachment na ba tayo? Simula po nung dating President Joseph 2001. Estrada, kay Justice Corona. So, ngayon lang for the first time, biglang may nag-file ng petition at kino-question yung constitutionality or yung merit nitong aming complaint. Sa lahat naman yan posible. But in any event, kahit na ano pa man ang kanilang gawing legal maneuverings, lahat naman yan paghahandaan namin at kami naman ay handang ito'y sagutin at talakayin. Pero in the meantime, while you're preparing for the impeachment trial, dapat manalo muna kayo mga miyembro ng House Prosecution Team, no? Kasi pati yan uncertain eh. Kung buo pa rin kayo, hindi po ba? Tama po kayo. At yan ay isang malaking challenge din para sa amin. Okay. Sige po, Kong Joel Chua, maraming salamat po for joining us today and we hope na makausap po namin kayo muli sa mga darating na linggo
tungkol po rito sa issue na ito. Ay, maraming salamat, Christian, at mabuhay po kayo. Okay. Maraming salamat, sir. Yan po si Congressman Joel Chua, miyembro po ng House Prosecution Team. Okay? Napag-usapan natin yung kanilang paghahanda para dito sa paparating na impeachment trial and all other issues na dapat pinag-uusapan natin. Okay? In the meantime, maraming salamat po for joining us today. See you sa susunod na episode natin. Actually, double header tayo ngayon. No? So, relax lang kayo. Maraming salamat po. Ako po si Christian Esguerra.